Ang paksa po na ating pag-aaralan, Feed Your Mind. Batay po sa paniniwala ni Manalot ang kanyang mga ministro, o ipinakikilala ni Manalot ang kanyang mga ministro, na yung iglesia ni Manalo at saka yung iglesia ni Kristo noong unang siglo ay magkatulad. Saan natin mababasa o anong patutuo natin na ganun nga ang kanilang sinasabi? Ganito po ang ating mababasa sa isang pasugo, issue noong September 1995, volume 47, number 9. Ganito po ang ating matutunghayan. In the first century, the early Christians upheld the value and the truth about the Church of Christ in these last days. Members of the Iglesia ni Cristo do the same. Mariin po nilang sinasabi, do the same. Sa aking pananaw, hindi po magkatulad. Magkaiba po. Yan po'y kaya po nating patunayan sa debate, sa diskusyon. Ang una ko pong babasahin na talata mula sa banal na kasulatan ay ang Gawa, Kapitulo 20 at talatang 28. Ito po'y kanilang paborito. Ano ang nakasulat dito? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pakanin ang iglesia ng Panginoon. Magtatanong po sila, sino yung Panginoon na yan? Ang gagawin po nila ngayon, babasa sila ng Ingles para ipakilala ko sino yung Panginoon. Lamsa version. Ganito po ang ating matutunghayan. Take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseer to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sino po yung Panginoon na tinutukoy? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Wala po akong tutol doon. Ang ini-emphasize po natin ngayon sa pagkakataong ito, yung sa Tagalog, pakanin ang iglesia ng Panginoon. Sa Ingles, to feed the Church of Christ. Ikukumpara po natin ngayon kay Manalot ang kanyang mga ministro, ay hindi po magkatulad. Kasi po sila, pinakakain. Hindi po nila magawang magpakain. Dalawang klase po ng pagkain. Batay po sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. Basahin po natin ang Kapitulo 4, talatang 4, aklat po ng Mateo. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dalawang klase po ng pagkain. Liliwanagin po natin, tinapay at saka yung salita ng Diyos. Dito po sa tinapay, hindi po nila magawang magpakain. Papaano po sila kumakain? Yun munang uunahin natin bago yung pangalawa o yung salita ng Diyos. Paano kumakain si Manalot ang kanyang mga ministro? Ganito po ang ating mababasa dito rin sa pasugong ito. September 1995, volume 47, number 9. Ito po ay page 3 sa editor reply. Sumagot po yung editor nila sa isang nagtanong kung anong sagot nila. Ganito po ang ating matutunghayan. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship,
the sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6, verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Kaya tiyak natin na hindi nila magawang magpakain sa dahilang pinakakain lang po sila. Sa pamamagitan po ng bigay na abuloy ng mga kaanib. Si Manalo po ba na sapat na ba sa kanya ang pakainin siya? Ba hindi po. Kinakailangan bibigyan mo siya ng opisina, bahay, kotse, helicopter. Ano kaya ang mangyayari sa mga nagbibigay? Hindi mawawalan sila ng hanap buhay, kita, sa kanya mapupunta. Bakit? Hindi po sapat na pakakainin mo lang siya. Hindi po pangkarniwang bahay, mansion. Hindi rin pangkarniwang opisina, central. Bibigyan mo pa siya ng mga bodyguard. Kaya anong nagiging layunin ni Manalo? Ganito po ang ating mababasa sa isang talata ng Biblia na nakasulat po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, magandang balita Biblia po. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupuksak sa kanila ay hindi natutulog. Ang layunin po niya, kukunin ang inyong kayamanan. Yan po ang isa sa mga pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Nagiging mayaman sila sa kabila na sila ay pinakakain lang. Hindi naman naintindihan ng iba na hinahakot yung kayamanan mo na unti-unti. Hindi po sapat kay Manalo yung bahay, mansion, o yung uri ng bahay, mansion, opisina, yun ang tinatawag nilang sentral, kotse, helicopter. Hindi po sapat yan. Kinakailangan po niyang puhunan kapital kasi magdinegosyo siya o kailangan kikita siya ng bayad. Mahirap patunayan kay Manalo na siya ay nagdinegosyo kung titingnan natin ang mga dokumento. Kasi nakalagay dyan, non-sectarian, non-profit. Subalit, anong kinikita ng mga itinayo niya sa pamamagitan ng mga katulad ng eskwelahan, hospital, dormitory, ngayon, future stadium? Bayad. Kanino siya kumita ng abuloy? Sa mga miyembro. Ngayon, anong kikitain niya ngayon sa mga miyembro niya? Kapag ka nagtayo siya ng eskwela, hospital, dormitory, di ba yan? Ang tunay bang iglesia ni Kristo noong unang siglo, kumikita ba ng bayan? Sila ang ating pasasagutin sa pamamagitan ng isang pasugo. Ang pasugong ito, issue noong May 1994, volume 46, number 5, sa page 17, how expensive is the way to the Catholic heaven? Random note. Pakibasa mo nga kapatid kung anong nakalagay diyan. Ganito po ang ating matutunghayan. The Christians, God's people, in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10
verse 7 states that the laborer is worthy of his hire, but states in what it should consist of food and drink when he goes on a missionary journey. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Batay sa kanilang pagtuturo o pagpapakilala sa unang iglesia ni Kristo, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for a specific religious services. Sila, anong kinikita mo sa eskwelahan? Anong kinikita mo sa hospital? Future Arena, anong kikitain mo? Hindi na natin pinag-uusapan kung magkano. Ang pinag-uusapan dito, anong kikitain mo? Bayad. Sa eskwelahan, tuition fee. Sa hospital, hospital fee. Bakit nananatiling voluntary contribution pa rin ang kinikita mo? Kaya po inilalantad ko sa pagkakataong ito na si Manalo hindi po sapat yung 4 na beses na abulo yan. Kaya yung ministro pinakakain, lumalabas kasi ang nagpapakain doon sa mga ministro, si Manalo na. Kaya yung ministro, kahit na nakikita niya yung eskwelahan, kahit na yung anak niya pumapasok dyan, nagbabayad, hindi niya sasabing may bayad dyan. Kahit na siya magpapa-hospital, babayad siya, hindi rin niya sasabing may bayad. Ang kailangan yung pandoktrina 19 ang lalabas kung anong kinikita ng voluntary contribution. Kasi ayaw nilang magkaroon ng contradiction na turo. Yung abulo at saka bayad, magkakontra po yan. Kaya kailangan manatiling voluntary contribution lang ang kinikita nila. Sa kabila na sila'y kumikita ng bayad sa mga eskwela, hospital, dormitory, future arena. Bakit? Mga tanga yan Kumbaga, nakahawak ang leeg nila dahil lang nagpapakain si Manalo kung ano yung sinabi ni Manalo. Ayun lang ituturo ng mga yan. Kaya po sa pagdating sa tinapay, hindi po nila magawang magpakain. Ngayon, pupunta po tayo ngayon sa salita ng Diyos. Ang tanong, may karapatan ka bang magturo ng Ebanghelyo? Sino lang po ang may karapatang magturo ng Ebanghelyo batay sa kanilang pagtuturo? Ang itong pasugo na babasahin ko, December 2005, volume 57, number 12. Ang nagturo po rito ay si Benildo C. Santiago, the only authorized preachers of God's words, last of 2 parts. Sa page 27, ganito pong patutuon niya. The messenger of God are not just the best authorized preachers of God's words. They are the only authorized preachers of God's word. Batay po sa pagtuturo ni Benildo Santiago, the messenger, idinidiin po niya, only authorized person. Tinatanong ko kayo, sino sa inyong the messenger of God? Bakit ganun ang tanong natin? Kasi po, meron po silang kinikilala. Felix Y. Manalo, the last of God's messenger. Kailan po namatay si Felix Y. Manalo? Noong 1963. Pagkamatay po nitong the last of God messenger nila, wala na pong magpapakilalang buhay, the messenger. Kaya sino sa inyong the messenger of God? Wala. Kapag ka meron pong nagpakilala sa inyong the messenger of God, papatayin yung paniniwalang ito.
Mismo sa loob ng inyong reliyon na kinikilala. Tinatanong ko si Paul Guevara, Joe Ventilacion, Ramil Parba, o kung sino man yung tagapagsalita nyo, magpakilala kayo kung kayo'y the God Messenger o the Messenger of God. Nakakatuwang isipin, ang kala mo napakagaling, napakatalino. Yung pala mangmang lang sila. Bakit? Naging sakim po si Felix Y. Manalo. Kung totoo itong paniniwalang ito, naging sakim si Felix Y. Manalo sa tungkulin. Si Felix Y. Manalo ba, hindi ba siya nagamit na kasangkapan upang may makasama siyang the messenger? Bakit English po ang ginagamit ko? Kasi po yung meron silang pinikulang ilalabas ngayon Ang nakalagay, ang sugo. Sa baba, ang nakalagay, the last of God messenger Ibig sabihin po, yung sa Tagalog, huling sugo, dapat huling sugo nakalagay hindi naman po, pinalitan po nila, naghahabol po sila diyan Di ba? Kaya sa kanila walang karapatan ng sinuman mula noong 1963 up to date. Wala kayong karapatan magturo ng Ebanghelyo dahil hindi kayo the messenger of God. Dahil si Manalo, hindi po niya naisalin ng kanyang pagiging messenger of God. Naging sakim siya. Kaya mga Manalo, hindi lamang po sakim sa pera, pati sa tungkulin. Kaya hinahamon ko po sila ng debate o diskusyon. Patutunayan ko lahat ng tagapagturo ng Ebanghelyo sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo ay mga sugo. Ang pinagbabasihan ko po o ang batayan ko sa kanila, sa paghamon ko sa kanila, ay yung ika-2 Korinto Kapitulo 20, talatang 20 nga, 5:20. Kami nga'y mga sugo. Sumakay nga kayo. Ang ibang salita po ng messenger, minister. Kung kinikilala mo si Felix Y. Manalo, the last messenger of God, kikilala mo rin si Felix Y. Manalo, the last minister of God. Paano nangyari yan? Kasi po, ang motibo ni Manalo, kumita lang siya ng bayad. Makakuha siya ng kayamanan sa mga tao, sa iba't ibang mga pamamaraan, para magkaroon siya ng kayamanan. Ginagamit lang niyang kanyang mga ministro na kolektor. Bakit? Wala namang silang karapatan magturo ng Ebanghelyo. Kaya yumayaman si Manalo. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang isang bansa. Dahil dito sa mga maling reliyon, katulad ng Iglesia ni Manalo. Sino magtatamasa ng kayamanan na yan? Pagkatapos ituturo mo sa mga tao, malapit ang araw ng paghukom. Kaya mo palang pala sinasabi yan para makakuha ka ng kayamanan. Bakit hindi mo ituro sa iyong sarili? Kaya po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila kayang magpakain ng tinapay. Hindi rin po nila kayang magpakain ng salita ng Diyos. Ngayon, gusto ko po silang subukan. Subukan. Di ba meron silang programa sa TV, sa radyo? Magpapabasa po ako ng 3 talata lang. Babayad po ako ng 5,000 piso. Gusto ko lang subukan. Gusto ko lang magkaroon ng video clip na binabasa nila yung Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35, salita ng buhay. Ano bang nakalaman dito? Basa. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam naman ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabalat ng buto,
matutulungan natin ang mga mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad lang nagbibigay kaysa tumatanggap. Itong tatlong talatang ito, yung 35 lang ang binabasa. Yung 33, 34 hindi po nila binabasa. Gusto ko sunod-sunod yung 33, 34, 35, babasahin po nilang po. Dito po kasi, ipinakikilala ni Apostol Pablo na sila'y nagtatrabaho para yung pangangailangan nila mapunan. Kukunin nila dun sa kinikita nila sa pamagitan ng pagtatrabaho nila. Si Manalot ang kanyang mga ministro, kumikita yan sa pamagitan ng bigay. Kumakain sa pamagitan ng bigay. Kaya hindi po magkatulad. Kaya ang ginagawa po ni Manalot ang kanyang mga ministro, hindi po binabasa yung 33, 34. Kaya gusto ko pong magkaroon ng video clip. Ibig sabihin, habang binabasa, kukunin nyo ng video, patas iparating nyo sa akin. Yung magpaparating mo, bibigyan din ko rin ng 5,000, bali 10,000 po yun. Yung magbabasa, katulad nung kalimbawa, si Paul Guevara, Joe Ventilacion, Ramil Parba, isa lang ha. Babasahin lang, 33, 34, 35, Gawa, Kapitulo 20. Ano bang trabaho ni Apostol Pablo? 18:3, Gawa. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nagipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay niya ay gumawa ng mga tolda. Si Apostol Pablo, nagtatrabaho siya bilang manggagawa ng tolda. Kaya lumulugar si Apostol Pablo sa nagbibigay, pati ng kanyang kasamahan. Hindi po sila lumulugar sa binibigyan. Ikukumpara natin ngayon kay Manalo, hindi rin po magkatulad eh. Ang pinag-uusapan natin, magkatulad ba yung Iglesia ni Cristo nung unang siglo at yung Iglesia ni Manalo? Hindi po. Hindi po magkatulad. Hindi po nila magawang magpakain ng tinapay. Hindi rin po nila magagawang magpakain ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman po sila the messenger of God eh. Kaya pag-aralan po ninyo, pag-isipan. Kung tama po itong aking turo, pwede kayong mag-comment. Pwede nyo akong harapin. Debate, diskusyon. Naghahamon naman ako. Yan po ang ating paksang napag-aralan.